Ikadalawang linggo sa 40 araw ng Kwaresma para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus bilang saksi. Nakalulungkot ang tunay na mukha ng politika sa ating bansa. Dito sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa kung saan tunay at makikita ang madaming pagkakasala sa sistemang politikal ng bansa at ang buhay ng mga politiko sa bansa, na nakalulungkot na hindi natin maitatanggi ang karahasan at patayan at mga pagbatikos ng bawat isa sa politika, na minsan ang tao na rin na mga botante ay hinahayaan na lang magbatuhan ng mga putik ang bawat isa sa kanilang mga kasalanan. Gayun, mga nag-aral naman tayo para kumilos tayo ng may pinag-aralan at maging bukas sa katotohanan upang paluguin ang ating pagkatao sa kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ngunit nagiging taliwas ang lahat kung saan tayo pa naman ang isa sa malaking populasyon ng mga Kristiyanong Katoliko sa buong Asya, ang Pilipinas. Ang tipan ng Diyos sa mundo para sa ating mga lider ng Estado at simbahan, bago pa tayo magdiwang ng dakilang jubileo 2,000 ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, 2,000 na ang nakakaraan, ay nagpakita ang Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa ng kanyang tunay na presensya sa katauhan ng ating mga pari, upang muli nating maalaala ang tagubilin niya sa kanyang mga 12 apostol ng tungkol sa huling hapunan bilang saksi ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo na naganap sa Poiano, Verona taon 1971 hanggang 1972 sa loob ng banal na misa sa pangangalaga ng Sons of Holy Mary Immaculate Conception, SHMI Fathers, a Pontifical Religious Congregation. Bakit? Pagkat ito ang dahilan ng pagbabalik ng inyong lingkod sa Pilipinas ng 24 ng Mayo 1972, nakatatapos ng sakto ng 6 na taon ng liderato ng People Power Revolution ng EDSA 1 of 1986 na si Mrs. Corazon C. Aquino, na naganap noong 25 ng Pebrero 1986. Sa makatuwid ang pagpapakita ng Inang Birheng Maria sa Medjugorje noong 24 ng Hunyo 1981, na kasalukuyan ang inyong lingkod ay nasa loob ng St. Francis de Sales Major Seminary ng Marawi, Lipa City sa Institute of Formation or IF noon, bago pa maganap ang pagpaslang at pagkamatay sa tarmac airport ng Manila International Airport si dating Senador Benigno Ninoy Aquino, at bago sumiklab ang EDSA 1 of 1986 People Power Revolution. Kaya malinaw sa 3 beses na panaginip
sa ating Inang Birheng Maria, ang Ina ng Diyos at Reyna ng Kapayapaan, bakit nagpakita siya sa panaginip at nilukuban ang inyong lingkod sa buong katawan at kaluluwa ng liwanag na nagmumula sa Ina ng Diyos, sa Ina ng Diyos ng Panginoong Hesukristo. Pagkat napatunayan at na-confirm ang pagpapakita ng Inang Birheng Maria sa Medjugorje noong ika-24 ng Hunyo 1981 sa kapanganakan ng ating si San Juan Bautista ng kanyang kapistahan, noong ang inyong lingkod ay nasa Puiano, Verona. Nangangahulugan lamang na ang lahat ng tungkol sa nangyayari sa Pilipinas simula nang magdeklara ang Pangulong Marcos Sr. ng martial law para sa pagsugpo sa mga komunista at para sa kapayapaan ng Pilipinas, ayon sa nagaganap ay iba ang naging tugon ng katunggali ng dating Pangulong Marcos Sr. sa nangyari sa Liberal Party hanggat lumaganap na ang mga maling paratang at mga iba't ibang pagkakasala na iniuugnay sa ating dating Pangulong Marcos Sr. na wala na ang kasaganlan ng Pilipinas para manaig ang batas, hindi ang demokrasya at kalayaan ng mga katunggali sa politika, kung bakit kahit pumayag ang gobyerno ng snap elections noon, hindi pa rin matanggap ang pagkapanalo ng dating Pangulong Marcos Sr. Bakit nagsimula ng mag-aklas ang mga NAMPREL at PPCRP na hawak ng ating simbahan upang ideklara ang eleksyon ng malawakang pandaraya. Dahil sabik na ang mga katunggali sa politika na mapalitan na ang Pangulo Marcos Sr. bilang leader ng bansang Pilipinas na naglingkod ng 20 taon sa Pilipinas. Kaya bilang ang Inang Birheng Maria na dating national shrine ng Antipolo, sa tuguring na Inang Birheng Maria ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, ay ngayon ay nasa aming bayan ng Balayan sa probinsya ng Batangas ng kanyang pagbisita, na ngayon ay isang international shrine na ang Cathedral ng Diocese of Antipolo, kung bakit Reyna ng Kapayapaan, kung bakit ang paanyaya ng Inang Birheng Maria tulad sa Medjugorje bilang Ina ng Diyos at Reyna ng Kapayapaan para sa aking mga kapatid na obispo, pari at diakono sa banal na orden ay tungkol sa paanyaya na panatilihin ang pag-asa at kapayapaan. Ang muli niyang paanyaya sa ating lahat sa mundo. Bakit tayo muli nahaharap ang bansa sa pagsubok ng tungkol sa pagkakahati-hati ng mga Pilipino nang dahil muli sa politika, pagkat ang anumang kaso o hinaharap sa batas ng isang leader ng bansa tulad ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pagka-aresto ng tungkol sa krimen laban sa sangkatauhan, sa kanyang giyera sa droga, kung saan marami ang napaslang at namatay nang dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi ito tuluyang malilitis ayon sa batas ng patas, pagkat karamihan ng mga huwes o judges ng ating Korte Suprema
ay mga appointed ng ating dating Pangulong Duterte para sumulong ang batas sa Pilipinas kung bakit idinulog ang kanyang kaso sa International Criminal Court or ICC upang mabigyan daan ang kahilingan ng Interpol na bitbit ang warrant of arrest noong ika-11 ng Marso 2025 at naganap bago matapos ang 40 araw ng hindi pagtanggap ng inyong lingkod ng banal na komunyon bilang saksi ng Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa na nagsimula ng ika-1 ng Pebrero 2025 hanggang ika-12 ng Marso 2025 para sa kapistahan ng luklukan o upuan ni Simon Pedro, anak ni Jonas, na ika-22 ng Pebrero 2025 na sakto kung bakit may International Concert of Love Tour 2025 with the cause ng pagbisita sa 12 bansa na pinili ng Diyos pagkat nagdiriwang din ng 12 taon na ang pagkahirang sa ating Santo Papa Francisco na kahalili ni Simon Pedro, anak ni Jonas, bilang Papa noong ika-13 ng Marso 2025. Kasunod ng muling pagtanggap ng banal na komunyon sa loob ng banal na misa bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan ating pagsama-samahan kasama ng ating mga mamamayan at ng buong Pilipino sa Pilipinas ang darating na pambansa at lokal na halalan sa ika-12 ng Mayo 2025 matapos ay ika-12 ng Marso 2025 ng pagtatapos ng hindi pagtanggap ng inyong lingkod ng banal na komunyon sa loob ng banal na misa bilang paghahanda sa ating muling iboboto o ihahalal bilang mga mambabatas at leader ng iba't ibang probinsya sa bansa sa tulong ng Espiritu Santo para sa pantay, malinis, tapat, may kaayusan at mapayapang halalan sa ika-12 ng Mayo 2025. Ang paanyayang ito ay walang kinikilingang partido politikal ng bansa sa mga kandidato. Ating suriin ang tunay na may pagmamahal sa bayan at bansa. Mahalaga ang tunay na kapayapaan ng bansa at hindi taliwas upang magpalaganap ng kaguluhan at magkalat ng mga maling impormasyon para lituhin ang mga Pilipino sa tunay na nangyayari sa bansa na dapat ang ating mga iboboto ay tunay na gumagawa at tumutulong sa pag-unlad ng bansa at pagtataas ng moral na pamumuhay ng bawat Pilipino at ng ating leader na may takot sa Diyos at may paggalang sa mga kinauukulan at may takot gumawa ng mga paglabag sa batas lalo't ng pagsugpo sa graft and corruption at ang paniniwala na kailangan labanan ang political dynasty para mabigyang daan ang mga may kakayahang maging leader at nang hindi na muna sila maluklok bilang ating mga leader upang maging patas ang lahat at matuto ng pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong buhay na siyang panawagan ng 40 araw ng Kwaresma
para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo at bilang saksi sa loob ng banal na misa bago sumapit ang pambansa at lokal na halalan. Pagkat kailangan na natin ng bagong saligang batas para palitan na ang 1987 Philippine Constitution. Sa bagong milenyo ng ika-21 siglo, pagkat may mga batas na hindi na angkop sa kasalukuyang panahon at paano mapapalakas ang ekonomiya ng bansa ayon sa batas at ang pagsugpo sa kahirapan upang mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan ayon sa batas. At kung hindi kaya ang tunay na kalagayan ng bansa para itaas ang sahod ng mga manggagawa, kailangan ang pamahalaan kasama ng mga ibinoto natin na mga mambabatas ay dapat handa harapin kung paano ibababa ang mga bilihin at ang transportasyon at gasolina, gayon din ng tubig at kuryente upang sumapat ang sahod ng lahat na siyang dapat solusyonan ng sama-sama at hindi ng pagalingan at kung sino ang mabuti o kung sino ang maraming nagawa. Ang pag-unlad ng bansa ay hindi sa lider lamang nakatuon para makakuha ng boto, kundi sa sama-samang pag-unlad ng pakikiisa sa pamahalaan na hindi nahahati ang pagtulong ng dahil sa magkaiba ng partidong politikal. Gumising na tayo sa ganitong mga sistemang politikal ng bansa upang tayo ay sumulong at tumugon sa tipan ng Diyos sa propesiya 2022 sa Pilipinas. Bakit tayo ay nasa 6 na taon ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan ngayong taon 2023 hanggang 2028. Amen.